Ang nayon na walang lagusan. Isang gabi, nagdesisyon ang 4 na kaibigan, sina Ethan, Sarah, Michael at Mia, na mag-trekking sa isang liblib na bundok upang mag-enjoy sa kalikasan at makahanap ng mga bagong pakikipagsapalaran. Mahigpit nilang pinaghandaan ang kanilang paglalakbay. Nagdala sila ng mga tent, pagkain at mapa. Ang kanilang paglalakbay ay maayos hanggang sa dumating ang dilim ng gabi. Ngunit, sa pagdating ng gabi, isang makapal na ulap ng fog ang unti-unting bumalot sa daanan ng bundok na ginawang halos imposibleng makakita. Si Ethan, na siyang leader ng grupo, ay sumilip sa mapa na may nakakabibitan na ekspresyon sa kanyang mukha. Strange ito. Ayon sa mapa, nasa gubat pa tayo. Saan nanggaling ang daang ito? Sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng kanilang mga flashlight, napansin nila ang isang makitib na daan ng lupa na nagtuturo sa isang puok na hindi nila kilala. Ang mga lumang kahoy na bahay ay nakatayo sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Tila nagmamasid sa kanila na may matinding katahimikan. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot. Walang ni isang tunog maliban sa humuhuni ng hangin sa mga dahon. Ang weird nito. Bakit wala sa mapa ang nayon na ito? Tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay may halong pangamba. Tila ba may mga mata sa likod ng dilim na nananabik na makakita sa kanila. Subalit sa kabila ng tumitinding padaalala, nagpasya ang grupo na humanap ng silong para sa gabi kaysa magpatuloy na naglalakad sa napakabigat na fog. Nilapitan nila ang pinakamalaking kahoy na bahay. Ang pinto nito ay tila natatakpan ng lumang kalawang at mga palumpong. Kumatok sila sa pinto. Dahan-dahan, umikik ang pinto. Isang matandang lalaki na may kalbo at maninipis na buhok na kulay pilak at mga mata na tila sangking at pagod ang tumitig sa kanila. Nanginginig ang anyang mga kamay na parang wala ng lakas sa katawan. Ikaw, hindi dapat kayo nandito, bulong niya. Ang kanyang boses ay magaspang, parang hindi siya nakakapagsalita ng matagal. Agad na explain si Michael. Naliligaw lang po kami. Pwede niyo ba kaming bigyan ng paraan palabas ng nayon? Nanahimik ang matanda ng ilang sandali at tila muling nag-iisip bago dahan-dahang itinuturo ang isang maliit na daan sa malayo na napapalibutan ng makakapal na palumpong. Umuwi na kayo at huwag nang tumingin pabalik. Walang nakakaintindi kung bakit niya sinabi iyon, ngunit ang nakakabingihing takot ay pumuno sa kanilang mga puso, kaya't nagpasya silang magpasalamat sa kanya at umalis agad. Habang sila'y naglalakad, bigla na lang silang naduling sa isang mukhang kasuklam-suklam na anino na lipad sa hangin. Nag-uumapaw ito sa mga pangako ng dilim. Isang sigaw ang umabot sa kanilang likuran, ngunit nang bumiling sila, nakita nilang wala ang matanda. Sinabi ni Sarah, parang may umaabot sa atin mula sa dilim. Naglakad sila sa kahabaan ng daan ng lupa ng isang oras, ngunit nang bigla nilang makitang muli ang isang pamilyar na wooden sign na may maputpot na mga letra, natakot sila. Ang nayon, nasa likod tayo. Daing ni Mia, ang kanyang mata ay puno ng takot. Ayaw nilang maniwala sa kanilang mata, kaya nagpasya silang subukan muli. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Ethan ang kanyang cellphone upang itala ang kanilang lokasyon at pumili ng ibang daan. Mas mabilis at mas maingat silang naglakad, pero sa bawat hakbang na tila humahakot sa lupa ng nayon, muling natuklasan nila na sila ay bumalik. Ang takot ay umusbong sa kanilang mga puso na para bang bawat hakbang ay may kalakip na parusa. Pinaigting ng hangin ng lamig. Ang hangin ay tila bumigat, parang may gaya ng isang bagay na di nakikita na humahawak sa kanila. Nagsimulang bumukas ang mga shutters ng mga bahay sa nayon. Malamig na mga mata ang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Maya-maya, may narinig silang mga bulong na parang mga Siryano ang pag-ingay. Isang mas malinaw matinig ang umabot sa kanilang pantinig.
Kayo na ang sunod. Mahigpit na hinawak ni Mia ang kamay ni Sarah. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa pagkatakot. May nanonood sa atin. Lumingon si Michael sa bahay na unang pinagmulan ng matandang lalaki. Bukas pa rin ang pinto, ngunit wala na ang matanda. Ang pinto ay tila napakamakapal at lumalaban. Ngunit sa ilalim ng dilim, may mga anino na tila nagbubuo. Ang mga anyo nila ay animoy bitso-bitso sa hangin na parang hinuhusgahan sila. Nagpasya silang babalikan ng daan, ngunit sa bawat hakbang, tila bumalik sila sa simula. Muli, nakatagmo sila ng mga anino, mga kabataan na may malalapit na ngiti at gawin na tila masaya sa kanilang pagdating. Habang sa kanilang likuran, ang mga adultong anino ay tila nagmamasid. Sa kanilang mata, unti-unting umusbong ang katotohanan. Hindi sila ang mga unang nataab dito. May mga kwento ang mga tao tungkol sa nayon na ito. Napabulong ni Ethan, ang kanyang mata ay puno ng pangamba. Sinabi nilang kapag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Samantalang nag-uusap sila, sa likod ng lumang bahay, may narinig silang ingay ng mga kadena na tila may nakakadena sa anino. Isang boses ang narinig nila mula sa dilim, tila nag-uumapaw ng mga higbi. Tulungan mo ako. Dahil dito, hindi na ako makakalis. Sabi ng isang nilalang na tila nahulog sa kawalan. Nagdesisyon silang lumapit. Ang puso nila'y naglalaban sa pag-asam ng pag-alis at panghinais na tulungan. Ngunit sa paglapit nila, ang mga anino ay tila naglatala ng panganib. May mga multo na mga tao na nakakatakot. Mayroon pang mga facial expression na walang ngiti at malungkot na tingin. Nakatingin sa kanila na para bang sinasabi na wag nang ipagpatuloy. Naramdaman ni Mia ang paghahawak ng isang malamig na kama sa kanyang braso. Tama na, huwag ka nang maghanap ng kasagutan dito, isinigaw niya. Nagbasya silang tumakbo, ngunit sa bawat hakbang, lumilitaw ang mas matitilim na anino sa daan na tila nakasadlak ang kanilang mga paa sa lupa. Sinasadya nilang isara ang kanilang mga mata, ngunit ang mga bulong siya patuloy ng bumubulong, sumasayaw sa hangin. Kayo na ang sunod. Kayo na ang sunod. Ngunit hindi sila tumingin pabalik. Lahat mental na nagdiin para sa isa't isa. Hanggang sa narating sila ng isang bukirin na puno ng mga papet na nagmamayakap sa kayabangan. Nakakangiti ang kanilang labi, ngunit ang mga mata ay salat ng malalim na dalamhati. Nakakabinging katahimikan ang naghari. Dito na uuwi ang mga kaluluwa, pinituan ng anino sa palikod na ngayon ay tila nagsasayaw sa harapan nila. At sa isang iglap, ang mundo ay nagdilim. Ang mga anino ay nag-uumapaw. Kumilang ang mga anino ng mga tao na naglalakad sa palikod. Ang sa kanila ay hindi nakakaway, kundi nagtaglay sa mga tanawin. Walang pag-asa ang naiwan. At sa sino mang pumapasok, ang nayon na ito ay patuloy na mag-aanyaga. Ngunit sa isang maling hakbang, nalaman nila ang pinakamalupit na katotohanan. Ang mga anino ay bahagi na ng kanilang anino. At hindi na nila maiwasan, sapagkat sila'y naging bahagi na ng wala ng katapusang kwento ng ang nayon na walang lagusan.